Sa kabila ng pansamantalang tigil putukan sa Middle East at pagsuspinde ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa excise tax ng LPG at kerosene, nilinaw ng Department of Energy at Department of Finance ang hindi pagsususpinde sa excise tax sa gasolina at diesel. May report si Sheila Natividad. Matapos ang naging suspensyon ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. sa excise tax sa LPG at kerosene, may paliwanag ang Department of Finance at Department of Energy sa hindi pagsuspinde ng excise tax sa gasolina at diesel. Ayon kay DOE Secretary Sharon Garin, bagamat may pansamantalang tigil putukan sa gitnang silangan, inaasahan pa rin ang epekto nito sa presyo ng langis. Pagtingin kasi ng Department of Energy, our current problem is not only problema today or next week or next month. It will be a prolonged problem, not because of any kung ano mang kasalanan ng mga kababayan natin or mga politiko. It is because of the war in the Middle East. Dahil dito, mga kabahayan at maliliit na negosyo ang binigyang prioridad sa suspensyon ng excise tax. Ang pagsuspindi po sa excise ng LPG at kerosene. Ngayon po, ang pagsuspindi po sa LPG at kerosene ng excise tax, ito po ay direktang tulong sa ating mga Pilipino at sa ating mga maliliit na negosyo tulad po ng karinderya. At sa estimate nga po, ang savings po for LPG will be around 36.96 pesos per 11 kilogram cylinder at for kerosene is around 5.6 pesos per liter. Samantala, tinutugunan din ng pamahalaan ang epekto sa transport sector, kaya ipinatupad na simula nitong Martes ang 10 pisong diskwento sa kada litro ng langis para sa mga public utility vehicles. Kasabay nito maging ang rollback sa presyo ng mga produktong petrolyo katulad ng diesel, gasoline at kerosene. With regards to diesel and gasoline, ang DBCC po will continue to monitor the situation and actually there's a monthly review of the policy. But for now, nonetheless, with coordination from DOE and the Department of Transportation, nirekomenda rin po ng DBCC ang pagbigay po ng targeted subsidies through the 10 peso fuel discount. Sa hiwalay naman na preskon, tiniyak ng DOE na nananatiling sapat ang supply ng langis sa bansa habang ipinapatupad ang mga hakbang ng pamahalaan. Ito naman ang ilan sa mga rutang saklaw ng unang yugto ng implementasyon ng fuel subsidy. Maaari namang umabot sa 150 liters kada linggo ang maa-avail na may diskwento at inaasahang tatagal ang programa ng hanggang 3 buwan. The plan is to have this program for 3 months. And as of now, ang system is they go to the gas stations, dala nila yung jeep nila yung kailangan kargahan. And ang gagawin lang ng gas station is i-check nila kung ang license, yan, yung plate number niya is registered with LTFRB as a jeep, PUJ, and then pwede sila mag-avail ng discount. Samantala, patuloy namang minomonitor ng gobyerno ang galaw ng presyo ng langis sa world market habang tinitiyak ang sapat na supply at agarang tulong sa mga apektadong sektor. Sheila Natividad para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.